bilang relocation site. Ano exact, relocation site po. Ano exact, ano yan, lugar? Ano exact lugar? Sa may North Fairview, Quezon City po. Dito po, tinama po ito ng pagtaas po ng tubig. Dito po sa may Puliano River. Okay, Dante, thank you ha. Thank you sa inyo sa kapag-agapay ninyo sa ating mga kababayan na nasa lantanan ng Bagyong Falcon. At sana ipagpatuloy ninyo magandang gawain. Yan po ang mga ating kabalikat members na nagsisilbi sa ating mga kababayan, nagbibigay ng public service. Yes. Thank you, Dante. Thank you. Ako po si Nadia Carrero, naglulat para po sa DWAD, Boss ng Bayaning Pinoy, OFW 10.93 killers. Okay, thank you, Dante. At sa ating pong pagpapatuloy, meron pa po tayo mga balita. Yan. Doon po sa paglabas ng OFW. Yes. Sa Zamboanga. Yan po, nahuli. Yan po, babasahin ni Lollipop. Okay. Zamboanga. Okay, ayan. Pupuslit ng OFW sila sa Zamboanga. Ito po ang detalye ng ating mga balita. Naharang ng mga operatiba ng Bureau of Immigration in via pagtatangka ng sindikato ng ng trafficking. Naipuslit ang 15 undocumented overseas Filipino workers o OFWs patungong Malaysia gamit ang Southern Backdoor. Sa ulat na pinarating kay Immigration Commissioner Ricardo David Jr. ni via Immigration Regulation Division ARD Chief Alberto Braganza, sinabi nitong ang mga pasahero na kinabibilangan ng 12 kababaihan at 3 kalalakihan na pawang lula ng MV Danica Joy na naharang noong Hunyo 7. Ang mga pasahero ayon kay Braganza ay nahuling nagtatago sa isang silid ng barko na animoy sardinas na nagsisiksikan at nakatakda na sanang maglayag patungong Sandakan, Malaysia. Pawang walang pasaporte at anumang travel document nang magtungo sa Zamboanga ang mga nasabing mga pasahero. Nagmula ang mga naging biktima ng hukuman trafficking sa mga lalawigan ng Quezon, Tarlac at Bulacan. Yan po ang ating balitang OFW. Nako, yan na nga ba sinasabi natin Ang hilig-hilig pumasok ng ating mga kababayan Pinay sa ganyan. Tama, no, grabe. Pagdating nila doon, di nyo lang alam ang kasasapitan ninyo. Exactly, ibebenta kayo. Huwag nyo nang tanggapin yung mga ganyan, mga pangrarakit sa inyo. Dahil kawawa naman kayo pagdating nyo doon sa lugar na yon, tiyak na merong mangyayari sa inyo. Tama. Kung di kayo mapapariwara, ay papatayin kayo, bibitangan kayo, bibitayin kayo. Ay, nako. Kaya mag-ingat po ang ating mga kababayan, lalo na mga pumapasok sa backdoor. Tama. Yun po, papuntang Malaysia, na wala, lalo na't wala kayong mga dokumento. Mag-ingat-ingat na po kayo. Huwag po kayong basta-basta nagpapa-recruit, nagpapadala sa mga ganyan, ng mga human traffickers. Yan. Ito pakinggan ninyo, nangyari dito na naman sa Kuwait. Yung among demonyo sa Kuwait, kinundina ng Pinay, DH. Binuhusan ng Clorox at binugburan ng pamintang durog ang ari. Habang tinutusok-tusok ng kutsilyo ang ulo ng isang 24 years old na Pinay domestic helper, kaya tumakas sa kanyang mga amo sa Kuwait. Umahagulhol na dumulog si Roxanne, hindi niya tunay na pangalan, may asawa at 2 anak, nang dumulog sa tanggapan ng Embahada ng Pilipinas. Grabe. Ayon kay Roxanne, ng ibang bansa siya noong March 2011 upang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang 2 anak na nasa Pilipinas. Noong una ay maayos ang kanyang kalagayan sa pamilya, subalit nitong Mayo ay dinila siya ng amo sa bahay ng biyanan nito. Inutusan siya minsan ng kanyang amo na nilinisan ng dingding gamit ang Clorox nang walang gloves. May pangyayari rin magkakatulong na ginagapo sa matanda at 2 nitong anak ang kanyang mga kamay, hinubaran ng saplot, nilagyan ng pamintang durog at binubusan ng Clorox ang ari habang pinagtutusok ang ulo. Grabe.
Napansin ni Roxanne na araw-araw ay palupit ng palupit ang ginagawa ng kanya sa kanya ng pamilya. Nakaranas din siya ng 7 araw na walang tulog at walang kain, kaya inakala niyang mamamatay na siya. At kaya nitong Hunyo 12, na gawang makatakas ni Roxanne nang isama siya sa mall ng pamilya at mabilis sa sumakay ng taxi patungo sa Embahada ng Pilipinas. Sa ngayon ay binigyan na ng abogado ni si Roxanne na magtatanggol sa kanya laban sa malupit na pamilyang Kuwaiti. Ayon sa kanya, hindi siya uuwi ng Pilipinas hanggat hindi nabibigyan ng katarungan ng ginagawa sa kanya ng pamilya at nais niya maparusahan ng mga ito. O, tinan nyo, yung mga dumadaan na sa backdoor. Gusto nyo mangyari din sa inyong ganito? Sobrang lupit ng ginagawa sa ating mga kapwa Pinay na DH, diba? At ano naman kaya ang ginagawa ng ating gobyerno? Sana po meron na kayong mga laws ba, di ba? Na yung pangmamalupit. Exactly. Pagmamalupit sa ating mga Pinay workers na nasa abroad, sana po ay tigil-tigilan na yan ng mga ating mga pinupuntahan ng mga empleyado ng mga DH natin. Yan ganyan mga karumal-dumal na gawain, kalupitan, sana po mabigyan ng katarungan ang ating mga kababayang DH. Nagtatrabaho lang po sila para kumita, hindi para pagmulupitan, hindi para patayin, hindi para bitayin. Saktan. Para hindi saktan. Hindi na nyo ginagawa, parang hayop ang ginagawa. Ano naman kaya ang gagawin ng ating mga consulate officers yan sa lugar na yan ng Kuwaiti? Sana po itulungan ninyo ang ating mga kababayan na napapagmalupitan, na mamaltrato ng kanilang mga employers, no? Yes. Diba? Meron pa nga gustong-gusto nang umuwi sa Jordan, diba? Nakauwi na yung iba. Yung iba naman ay gustong-gustong umuwi ng Pilipinas dahil sa magmamaltrato. Meron nga nag-text sa atin, minamaltrato siya, tapos gusto nang umuwi, tumakas. Correct. Anong ginawa ng Polo Office? Ha? Binabalik dun sa employer, kaya lalo tuloy pinarurusahan, lalo tuloy binubugbog, lalo tuloy nasasaktan ng ating DH. Yes. Dahil lang yan sa pera. Dahil yung mga recruiters, yung mga agency dun binabalik, kailangan bang ibalik pa yun, di ba? Imbis na tulungan yung ating mga kababayan, ay lalo pa silang sinasadlak sa malalim yun, o, di ba? Sinasadlak Talaga naman, lalo pa mundo silang ng kalungkutan, di ba? yan, oo. At lalo pa silang pagka nakatakas ka, binalik ka, lalo kang pagmamalupitan. Yes, tama, oo, di ba? yun. Sana naman po, kung nakikinig man po, yung ating mga kababayan dyan, yung mga consulate officers, yung mga welfare officers, yung polo, tulungan po ninyo ang ating mga kababayan dyan na pinagmamalupitan. Yan po. Tama. Yan. Marami pa tayong pag-uusapan, marami pa tayong mga balita dito. Yung Pinoy Pulitzer Prize winner natin na umaming TNT pala siya sa US, ano? Kasi isa po siyang journalist na sumusulat sa mga dyaryo doon sa Amerika. Nung mabigyan siya ng karangalan, award, sinabi niya na yung totoo na siya TNT. ay TNT pala. Grabe. Oo, diba? Pero 6 na taon pa lang siya, 12 years old pa lang siya nang siya ay pumunta doon. Ngayon Tama. ay ilang taon na siya. Ilan taon yan? Babasahin mo ito, kasi mahirap na akong magbasa. Oo nga grabe ito pang ating mga balita pa rin. Karagdagan, ayan, Pinoy Pulitzer Prize winner, umaming TNT sa US. Ayan. At Pinay nalapnos sa pagsabog. Ayan, okay, ito po ang ating mga balita. Tapos na yan. Tapos na ba yun? Itong Pinoy, hindi. Itong Pinoy kinalampag. Ayan. Yan. Okay, ayan, Pinoy kinalampag ng 8 bibitaying OFWs. Grabe ito, no? Muling nangangalampag ang Filipino migrant rights groups na nakabase sa gitnang silangan sa gobyernong Aquino na paigtingin pa ang pagkilos para maisalba ang buhay ng mga overseas worker, Filipino workers o OFWs na nasa death row. The Aquino government should act now, not later on our part. We will intensify our advocacy and campaign to save the lives of OFWs on death row who have been victim of poverty and joblessness that forced them to look for better paid jobs but ended as
Prisoner in Foreign Lands. Giit ni John Leonard Monterona, Regional Coordinator ng Migrate Middle East. Nangangamba ang migrante sa kalagayan ng mga OFWs na nasa death row sa Saudi Arabia dahil sa maramihang pagpataw ng bitay na ipinapatupad ng nasabing bansa. Giit pa ng Migrante Middle East o MAF-ME na ang sitwasyon ng 8 OFW sa death row sa Saudi ay mistulaw ng hihintay ng kamatayan sa walang katiyakang petsa. Yan po ang ating mga balita. Grabe. Yan, tinan nyo nga. Bibitayin yung 8. Biro mo, 8 yun. 8, kailangan mailigtas yun ni Pinoy. Yes. At sa dami ng ating mga balita, meron pa tayong paulaan, meron pa tayong Anong mga paulaan mo papatingin. ngayon, Tito Ang Ren? paulaan po natin ngayon para habang naghihintay tayo ng mga text na sa kasagutan, ay bibigay na po namin sa inyo ang aming paulaan. Excited na ako, Tita. Yan. Ikaw talaga ang my blind item ngayon. Yun. Yun po ang ating maraming mga inihain na panukalang Hindi pa ba batas nahulaan talaga? at resolusyon sa 15 Congress. Ang pinakamarami po ay si Miriam Santiago, si Senador Miriam Santiago na merong 882 Yes. na panukalang batas. At ang pinahulaan na rin po natin, nasagot na po yun, no? Yung pinakamarami. Pinakamarami. At yung pinakakaunti po ay nasagot na rin na may 11 na panukalang batas ang kanyang inihain. Sino ba yun? Yan, si Senador Ralph Recto po. Recto. Yung pangalawa po na pinakamaraming panukalang batas na inihain Ayan, at maganda resolusyon yan. sa 15 Congress. Sino Sino siya? po yung ikalawang mambabatas na may inihaing pinakamaraming kasunod ni Miriam Santiago? Text na kayo. Yan po, ha? sino po? Yung pangalawa, hulaan po ninyo at itawag po dito sa akin Yes. cellphone. Hindi po sa Sa landline? hindi po sa landline kundi sa cellphone po. Yan. Sige, go. Bibigay ko sa inyo yung cellphone number ko po sa 0916285059. Yan po. Ang makakasagot po ay merong libreng 50 pesos load po. Akala ko Yan. may 1,000 pa. Yan. Ay, siyempre, kukulangin tayo pagka ganyan, di ba? O, di ba? Oo nga. Kaya tawag na po kayo, text po kayo. O, tulaan ninyo sino yung merong pangalawang may pinakamaraming inihaing panukalang batas ng 15 Congress. Sino ng yan? ating mambabatas. Sino Yan po. siya? Yan, marami tayong pasasalamatan, ano? Marami Yung Chuti babatiin. Foundation na nagpa-opera po sa mata ni Robert. Yan po, pasalamat po sa inyo, lalong-lalo na po Nagpaano si kay Tata Ford? Lions na si Dr. Robert C. Nakasamahan po namin sa Red Cross. Siya po isang direktor ng Red Cross Manila Chapter. Kaya palang tingin sa akin ni Tito Yan po. Rami ngayon, napakaganda ko. Yan. Marami pa rin po tayong mga pasasalamatan. Yung ating pong kasamahan sa Valenzuela Red Cross, Valenzuela Chapter po. Ang chairman po nila, si Ma'am Elizabeth. Yan. Ang lakas naman yan. Meron po tayo ditong tawag. Hindi po Sino yan? natin malaman kung Sino sino to. yan? Pero mamaya po natin mga tawag. Text lang po kayo. Ayan, nako. Sino daw? Meron dito, taga Makati. Makati. Ma'am, Yan. ano po, si Jingo Estrada po. Ano Ayan. ba? Nakasagot agad. Yan, tama po ang yung sagot. Si Jingo Estrada po. Yung Aba, ating ayun sa. pangalawang mambabatas na merong pinakamaraming inihain na panukalang batas batas, sa ating 15 Congress. Ayan, tama Power po siya sa kayo. balita. At taga Makati City Ano siya. pangalan? Si Joel. Yan po. Joel. Joel lang. Kaya mamaya po tatanggapin ninyo ang inyong kasagutan. Yan po. Ang Na inyong load. 50 pesos na load. Congratulations, Joel. Love you. At happy listening po. Yan. Kung meron pang pangalawang makakasagot, kung sino pang po, ayun na, sabi na natin Sabi ang na. sagot di ba? Yan. Nahulaan Taga Rondo Albert Oliman, Ano sabi? 9232, Pateros Street, Makati City. Ano sabi Yan. niya? Sino? Jingoy Estrada. Ay, sayang muli. Yan. Maraming salamat.